Ang mga ulat na aming binantayan, ang lihim na kalakaran ng online abortion. Nung iniwan ako nung boyfriend ko, pero hindi ko kasi tinuloy hindi ko tinuloy gawin sa sarili ko. So ginawa ko, inano ko muna yung gamot, tinabi ko muna. Sobrang napaparanoid na, hindi ko alam kung paano ko hanap ng sarili kong pera. Nung lumabas kasi po yun, marami nang lumabas na dugo, inimatay na ako, nasa ospital na ako. Ulitin mo pa ba ito? Hindi ko na po ulitin kasi gusto ko na po magka-baby. At sa one-on-one, tampok si Senador Panfilo Lacson. Nasaan po ba kayo nagtago? Kayo po ba talaga ang mastermind? Sino ba talaga ang nagpapatay? Ito ang mas malawak na pagbabantay. Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan, ito ang Reporter's Notebook. Matapang, palaban, walang inuurungan. Ilan sa mga imaheng tumatak kay Senador Panfilo Ping Lacson. Pero nang masangkot sa isang kontrobersyal na kaso, tila tumiklop at nagtago ang senador. Sa kanyang paglutang, mabigyang linaw na kaya ang mga katanungang naghihintay ng kasagutan? Ang paglilinis sa hanay ng ating kapulisan. Matapang at palaban. Ito ang ilan sa mga imaheng tumatak kay Panfilo Ping Lacson. Ang minsang naging hepe ng Philippine National Police na kilala sa maigting niyang kampanya kontra kriminalidad. We have established their identities through physical evidence. Katunayan sa survey na ginawa ng Pulse Asia, nakakuha si Lacson ng 78% approval rating bilang chief ng PNP, pinakamataas sa kasaysayan ng ahensya. Nang maging mambabatas, wala rin siyang tinurungan. Katabi siya mismo nung pinirmahan yung cheque ni Jose Pidal, pero si Mike Arroyo yung nagpipirma. I will always refer ang pagkakanal ay dapat lumitaw, particularly Kahit pa ang pagbangga sa malalaking pader. a police officer still active at that time went to Box Street in Green Hills and reported compliance with a mission accomplished. Noon pa man tila nakadikit na rin kay Lacson ang iba't ibang kontrobersya. Mr. Lacson had to eliminate Mr. Bobby Dacer. Ang pinakamabigat marahil ang pagkakadawit sa kanya sa pagpatay sa PR man na si Bobby Dacer at driver nitong si Emmanuel Corbito noong 2000. Kailan pa umalis si Senador? Hindi ko po alam ni... Ang dating pangunahing nag-iimbestiga sa mga sumusuway sa batas, siya namang tinutugis. Enero ng nakaraang taon nang huling nakita ang senador sa Ninoy Aquino International Airport palabas ng bansa. Ilang buwan lang inilabas naman ang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay sa pagpatay kina Dacer at Corbito. Noong nakaraang linggo, lumitaw si Senador Lacson matapos ang mahigit isang taong pagtatago. Dito, diretsuhan niyang sinagot ang mga tanong ng media. Sir, reaction lang sa sinabing duwag daw kayo, sir. Dahil lang... Hindi ako duwag, matapang ako. I was ready to spend the rest of my life, in hiding. I was ready not to see my family ever again. Sa aking panayam sa kanya, ikinuwento niya kung gaano kahirap maging pugante. Siyempre nakikita ka, hindi pwedeng senyorito. Siyempre makikisama ka, maglilinis ka ng bahay. Ang bilis ko maglinis ng pinggan. Hindi ho natakot yung mga nagkumupkup sa inyo? Hindi Siyempre ba may sila... pangamba sila, kaya doble ingat din sila. Parang tuwan-tuwa nga sila na kumontak ako sa kanila. Yung iba naman ikinontak sa akin ng mga common friends na nandito sa Pilipinas na pwedeng tawagan siya gano'n. Pero may risk din yun kasi una-una hindi mo naman kabisado antimano na hindi ka rin i-report, di ba? Nasaan po ba kayo nagtago dun sa mahigit isang taon na yon? Maraming lugar pero yun nga, humingi ako ng paumanhin na hindi na sabihin kung saan kasi baka naman malantad yung mga tumulong sa akin. Pero may mga nagsabi, sir, na yung pagtatago nyo ay napakasamang halimbawa. They should try, being in the same position. Tingnan ko kung ano yung magiging decision nila. They're just hungry for blood. That's it. Gusto nila makita nagsasuffer ako doon sa loob ng kulungan. They really don't care kung alam nila na inosente ako o may kinalaman.
Ang nakapagtataka raw ay kung papaano niya nalusutan ng otoridad samantalang nasa watchlist siya ng International Police Organization o Interpol. Nahirapan po ba kayo habang nagtatago kayo? Mahirap, pero mabuti rin yung kasi parati kang alert, no? Gagamitin mo yung, i-apply mo yung nalalaman mo kung paano mo nahuhuli yung mga yon. Siyempre, yun ang iiwasan mo kung paano ka mahuli. Siguro yun ang isang advantage ko kasi nag-law enforcement officer ako. Hindi yung pencil pushing job yung na pagdaanan ko, kundi talagang field assignment. So alam ko kung paano kami mag-isip sa paghahanap sa kanila. Kaya dapat alam ko rin paano iwasan yung pag-iisip namin. Nung pag-uwi ninyo, sir, sabi nga nila parang napakatahimik ng inyong pagpasok o pagbalik ng Pilipinas. Sinadya niyo po. Sinadya yan. That's by choice. Gusto ko talaga simple, tahimik. Nang magtapos sa Philippine Military Academy noong 1971, kaagad sumabak sa Metrocom Intelligence and Security Group o MISG si Lacson. Sa pag-aaral ng Yale University, isinaad na isa si Lacson sa mga miyembro ng MISG na nag-torture sa panahon ng batas militar. 1992 naman nang pamunuan niya ang task force sa bagat ng Presidential Anti-Crime Commission o PACC sa ilalim ng Administrasyong Ramos. Sa kanyang termino, naganap ang sinasabing rub-out sa Curatong Balilangan, isang sindikatong sangkot sa bank robbery, kidnapping at extortion. 1998 nang italaga naman siyang pinuno ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOK-TF sa ilalim ng Administrasyong Estrada. Sa mga panahong ito, naganap ang pinakakontrobersyal na kasong naging dahilan ng pagtatago ng senador, ang Dacer Corbito double murder case. Ayon sa dating tauhan na kilalang malapit kay Lacson gaya ni Cesar Mancao, ito na po yung totoong alam ko. Kasi kung mangimbento ako, matagal nang nakakulong sila. Kung nangimbento ako, bakit ganito pa rin ako? Panindigan ko lang po yung ano nakita ko, kung ano nangyari, kung ano narinig, at yun ay hindi talaga mabago. Pero ang akusasyon ni Mancao ay kinontra ng isa pang dating tauhan ni Lacson sa kabila ng panggigipit daw ng Administrasyong Arroyo sa kanya para idawit ang senador sa kaso. Nanindigan si Glenn Dunlao na walang kinalaman ang dati niyang amo sa pagpatay kina Dacer at Corbito. Napagod na rin ako eh. Disenfranchise. Buhay ko na disenfranchise yung karir ko noong 2003. Kasi yung mga government officials na panahon ni GMA, they are pestering me. Pinipilit akong i-pressure na idawit yan si Senator Lacson. Noon pa. Kaya nga ako umalis sa Pilipinas dahil sa kanila. Kasi ayaw kong magdawit ng inosenteng tao. Pebrero ngayong taon, pinawalang bisa ng Court of Appeals ang inihaing warrant of arrest laban sa senador. Itinuring na hindi credible witness si Mancao dahil sa magkakasalungat na pahayag nito sa kanyang affidavit. Dismayado ang pamilya Dacer sa desisyong ito. They're greatly disappointed about the development of the Court of Appeals. And just recently, nakausap ko yung magkakapatid and sinabi nga nila na hindi nila inaasahan to kasi ang pinag-uusapan lang naman ay probable cause. Pero ganun pa man, sinabi sa akin na ituloy ang laban at gawin namin kung ano yung remedy that is available to us. And right now, yung remedy na yon ay ang mag-file ng petition for review sa Korte Suprema. Kayo po ba talaga ang mastermind? Yun nga masakit eh. Pinpoint talaga ako dapat ang ituro. Hindi yung magturo ng kung sino, kundi ituro mo si Lacson. Meron ba kayong duda kung sino ba talaga ang nagpapatay kay Sa Dacer sarili at kong Corbito? ginawang pag-iimbestiga, sarili kong ginawang pagkakalap ng mga impormasyon. Pero sa akin, wala akong hawak na ebidensya. So sabihin ko man na alam ko yung mastermind si ganito, wala rin akong pinahawakan. So, anong labas nun? Chismis yun. Sa isang privilege speech ng senador noong Setyembre 2009, pinasaringan nito ang isang dating presidente. Went to Box Street in Green Hills. Mariin namang itinanggi ng dating Pangulo na may kinalaman siya sa double murder case. Wala akong kinalaman. How could I do that? Hindi lang ito ang mga kontrobersyang lumabas laban sa senador. 2001 nang dumutang sina Ador Mawanay at Mary Rosebud Ong. Isinangkot si Lacson sa illegal drug trade, kidnapping at maging sa pagpatay sa ilang tao. For the end time, I'll tell you, wala akong kinalaman. Ano pong nagbago? May nagbago po ba sa inyo, sa paningin ninyo? On the way you think, on the way you decide? Marami. Yung tulad nito, naharap sa impeachment trial, not because I used to be with the opposition during the previous regime.
hindi showing yung boto ko na kailangan ma-impeach si Mercedes Gutierrez, si Ombudsman. Titingnan ko yung ebidensya. Pag nakita kong magiging injustice sa kanya yung pagboto ko, I'll be guided by that. Pangako rin ng senador na hindi na muling magtatago at tatanggapin anuman ang kahinatnan ng kasong nakasampal laban sa kanya. Kung sakali po na magdesisyon ang Korte Suprema na hindi po pabor sa inyo, kayo po ba'y magtatago? Hindi, sinabi ko nga hindi kasi kaya ako nagtago kasi kinu-question ko mismo yung action ng lower court. At meron pang dalawang korting mas mataas na pwede kong questionin. At yun, part pa rin yun ng justice system eh. That's still part of due process. Hindi ako nag-deviate doon sa justice system natin, although I did it in a rather strange way, because I did not go to prison. Nahandaan niyo ba yung sarili niyo na baka hindi na matapos tong kasong to at hindi na kayo makabalik ng Pilipinas? Yun talaga, decidido ako. Yung injustice hindi ko pwedeng harapin. Kaya, nag-decide, when finally I decided not to surface at magpakulong, prepared na ako na for the rest of my life, na ako sa kung saan man ako naroon. Prepared na ako na hindi ko na uli makita yung pamilya ko. Prepared na rin ako na iuwi na lang yung katawan ko sa Pilipinas. Decided ako. Sa paglantad ni Senador Panfilo Lacson, malaking hamon sa kanya bilang inihalal na opisyal na maging bahagi sa paghahanap ng katotohanan sa mga iskandalo at kontrobersyang iniuugnay sa kanya. Dahil sa likod ng mga ito, pawang katarungan lamang ang ninanais ng magkabilang panig. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.